Amen. Thank you, Sister Marivic. At ngayon naman po ay maghanda tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos at na maghahatid ng ating kapatid ng Winhead ng EDUC sa JL Maypaho, ang ating kapatid na Sister Lon Perpieda. Good morning, Sister Lon. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Medyo naka-PowerPoint po sana pero medyo naghahang lang po yung aking laptop. Anyway, tayo po ay nagpapatuloy sa ating tema sa umagang ito. Ito po ay Praying for One Vision na hango po sa Philippians chapter 2 verse 2. Loud and clear po ba ako? Malinaw po, malinaw. Yes po, maraming salamat po. Sige po. Sabi ko nga po kanina, medyo nandun tayo sa tema ng Philippians 2 chapter 2 verse 2. Hayaan niyo pong bigyan ko to ng isang title na One Vision, One Mind, One Ministry. Siguro pagka medyo okay na yung laptop, mailalabas na po yung PowerPoint. Anyway, we will have the discussion po. Okay, so for my introduction po, sabi po dito, Dear intercessors, we are in a time of incredible change all over the earth. God is up to something big. And in the midst of it, all we need is a greater one vision of who He is. He wants to bring us into a new perspective, out of confusion, fear, loneliness, hopelessness, division, and all the negatives that may threaten us during seasons of change. So nakita naman po natin, napakadami na hong pagbabago ang nagaganap at nararanasan natin. Hindi ho tayo aware po tayo sa lahat ng mga nangyayaring pagbabago. At ang sabi po dito, as to continue my introduction, when Apostle Paul writes to the believers in Philippi from a dark prison cell, nasa kulungan po kasi siya noong mga time na yon. He doesn't call for mere tolerance of fake harmony. He calls for something much deeper, a greater shared single vision. True biblical unity is not about hiding our differences, but it's about looking our eyes unto a greater single shared gospel vision. So ito po yung ating pananaw na talagang magkaroon tayo ng iisang layunin, ng iisang pananaw o pangitain na talagang magdadala sa atin doon sa pinaka-plano ng Panginoon para sa ating church at sa ating po mga pamilya. Kaya sabi nga po ng Philippians chapter 2 verse 2, then make my joy complete. Sige, Mike. Ayan, Mike. Ayan na. Then make my joy complete by being like-minded, having the same, sige na, yung verse na natin. Okay. Inauna yung naunang verse. Sige, una yan. Okay? Yan po. Then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and one mind. Sige na. Ano mo na yun. Sige, forward. Forward pa. Naka-present. Okay. Ayan. So, yun po yung ating introduction kanina. Hindi lumalabas dito. Kaya ay lumabas. Okay. So, medyo nakahang pa rin ba? Okay. So, yun po yun nga po sa ating sinabi kanina, binasa kanina, true biblical unity is not about hiding our differences, but about looking, sige pa doon parang dilaw. But about looking back.
Ayun. But about looking our eyes into a greater single shared vision. Okay, so sa atin po, no, sa church, pag sinabi natin pagkakaisa, it's not about na parang na pare-pareho ba tayo ng iniisip, pare-pareho ba tayo ng pag-uugali or whatever. Pero kahit pare-pareho tayo ng kasuotan sa isang activity, it is not, hindi yun yung tinatawag nating single shared gospel vision ano, or layunin na nagkakaisa na ba tayo sa mga layunin natin. Yet, okay, sabi nga po dito, ayan. So, bigyan natin ng talakayin po natin. Medyo lang, magkakaroon lang po tayo ng konting discussion dun sa mga vital pillars po na ating na required sa atin para maitatag natin at ma-maintain po natin yung one vision sa ating pamilya, sa ating buhay at sa ating local church. First, we have the mind of one vision. Yan po, no? Being like-minded. Unity begins in the mind. Yan po yung sabi dyan, ano? It is sharing the same convictions about Christ and His mission. Okay, so sabi nga po being like-minded means allowing the Word of God to shape our beliefs. Pag sinabi yung like-minded, inaalaw ho natin ng salita ng Diyos na talagang siya po yung magbigay sa atin ng paniniwala, magbigay sa atin ng attitude, ng anumang desisyon na magagawa natin para nang sa ganon si Kristo ang maging sentro ng ating pag-iisip at ng ating relasyon sa bawat isa bilang mga intercessors. Okay po, so sabi nga po, in Philippians chapter 2 verse 5, it urges, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. So a united church is built upon the shared devotion to biblical truth and mutual submission to the Lord Jesus Christ. So, ito po, ang pag sinabi po nating United Church is talagang meron tayong lahat na pagpapasakop sa ating Panginoon. At yung devotion natin sa biblical truth ay talagang iisa lamang ang layunin. So, sabi nga po, Romans 15 verse 5 and 6, so that with one mind and one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, yan po, bali, sabi nga po dyan to stay like-minded, we must remove what breaks unity down. So, hindi natin hahayaan na yung pagkakaisa na yon maibagsak ng anumang bagay. Sabi dito, true Christian unity happens when we stop focusing on ourselves. So mangyayari lang to, no, talagang ma-maintain lang natin yung unity kung hindi nating hahayaan na magkaroon tayo ng focus sa mga sarili natin. And we will also adopt the humble, selfless mind of Christ. So kailangan nandoon yung talagang sakripisyo na katulad ng sakripisyo ng ating Panginoon nung ialay niya ang kanyang buhay. So a selfless mind of Christ should be adopted by each and every one of us. So kailangan po talagang nandun yung wala tayong selfish ambition. We are letting go of our pride, arrogance, and false idea na tayo lang yung magaling, sila hindi, ikaw hindi. So parang i-set aside natin yung mga bagay na yun. Sabi nga ni Brother Eddie madalas sa kanyang personalized talk among the leaders of the JIL, ang sabi niya palagi, kung gusto niyong sumikat, kung gusto niyong gumawa ng pangalan, kung gusto niyong magpakayaman, nagkamali ho kayo ng pupuntahan, hindi po JIL. So, because talagang alam natin kung ano ang layunin ng JIL. Amen. Kaya sabi nga is talagang sabi dito sa 1 Corinthians 1 verse 10 calls believers to agree together so that there may be no divisions. Okay? So sabi nga is talagang sharing the same heartbeat, same core values, mission and vision, and eternal focus centered on the gospel. Okay?
So such harmony, sabi nga po, is talagang ayun. Ginagano na naman o naghang na naman o yung aking laptop. Okay, so sabi nga, such harmony is not uniformity of personality but a shared submission to Christ's truth. So ito po ay pagpapasakop sa katotohanan na at sa pagpapasakop sa ating Panginoon and allowing differences to serve a common gospel aim. So sana po iisa lang ho yung isip natin. Sana po iisa lang yung layunin nating lahat na bilang lingkod ng JIL Caloocan, ng JIL May Paho at JIL Kaunlaran is talagang definite po at tiyak tayo sa kung ano yung ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ikalawa po, ang sabi dito, the motivation of one vision. Kanina po, ano po, a mindset of one vision by being like-minded. Ikalawa po, the motivation. Kung kanina mindset, ngayon po, motivation of one vision. Having the same love. Kanina, mindset of one vision, being like-minded, sabi ng Philippians 2 verse 2. Ngayon po, the motivation of one vision, having the same love. Okay po? So, the like-mindedness, Paul 6, must be warmed by love. Kung ano man po yung like-minded na talagang hinahanap ni Pablo sa mga disciples, it should be warmed by love or it become cold conformity. Baka po iniisip natin naglilingkod po tayo sa Panginoon pero yun pala nanlalamig na tayo sa ating pananampalataya. So sabi nga po having the same love calls believers to share the selfless unified love of Christ. So ito po yung pagkakataon na talagang mai-share po natin yung ating selfless love of Christ na pag na kung meron mang sitwasyon, anumang pangangailangan, nakaagapay tayo agad. Amen. Sabi nga po, sabi nga po dito, Jesus gives the standard, a new commandment I give you, that you love one another just as I have loved you. So alam naman po natin to, no? Ito yung pinakamataas sa lahat ng commandment eh. The very first among all the commandment, kung ilang commandment man meron tayo, but the very first and foremost is the love. Ito ho yung medyo ni-revise pa ng Lord na talagang sabi niyo, sabi ng Panginoon, that you love one another just as I have loved you. John chapter 13, verses 34 and 35. So, sabi nga po, we come from many different backgrounds. Iba-iba yung pinanggalingan natin eh. Iba-iba yung ating mga karanasan, yung mga experiences natin. We are of different ages, iba-iba yung edad natin. Kung ano man yung mga social standing natin sa lipunan, iba-iba rin po yan. Even the heritage, the dialects, meron tayong kanya-kanya yan. Yet, ang sabi nga po dito, there is no division in the body of Christ. In JIL Caloocan, in JIL May Paho, in JIL Kaunlaran. There is no division. So because of this great commandment of God. So dahil nasa atin po yung selfless love ng ating Panginoong Hesus. We are being joined together with a common love for Christ. So ito po yung pinakamagandang motivation para po sa ating pangitain or pananaw or one vision. And sabi nga po is talagang love is a choice and action, not mere feelings. But this we know love, that He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. 1 John chapter 3, verses 16 to 18. Pag sinabi yung true love, meron tong mukha, meron tong pangyayari. At ito po yung walang iba kung hindi ang tunay na pagmamahal, ito po ay makikita lang natin doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? A phase and an event is that we look at the cross to see what sacrificial love actually cost.
So talagang makikita lang natin yung cost, yung halaga ng ating paglilingkod, yung halaga ng ating pagmamahal kung tayo po ay nakatuon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya sabi nga po is talagang ah living the Christ, living to Christ's love is the perfect way that God unifies His body. So yung nabubuhay tayo sa pag-ibig na inalay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito ho yung perfect way na talagang mapapag-isan ang body of Christ ng ating Panginoon. Amen. So sabi nga po in Colossians chapter 3 verse 14, it calls for love, the bond of perfect unity. Amen. The unity of God's love brings strength to the church. Kung tayo po'y tunay na nagkakaisa sa pagmamahal na ito ng ating Panginoong Yesus, at ito po'y magbibigay sa atin ng kalakasan para sa church. Bibigyan tayo ng kalusugan at sa ating mga relationship one to another. So kailangan po kasi talagang ganun po yung ating connection sa isa't isa as an intercessors. And also that the love of God gives us the power to our prayer. So wala hong kapangyarihan ng ating panalangin kung wala itong pagmamahal at pag-ibig. Amen po ba? As we walk in love, we reflect Him more clearly and stand stronger together. So ito lang yung nagpapatibay sa atin. Kahit anong bigat ng sitwasyon, kahit ano pang maranasan natin, sabi nga ni Brother Eddie, magbale-balentong man ang mundo, pero mananatili tayo, nakatayo, malakas at sama-sama. Amen. So yun po, sabi nga po because God loved us in this way, we are bound to care for our brothers and sisters with the same mindset. So yun lang ho talaga yung gawin nating mindset, ano. We are all one in the love of Christ. We must purposely pursue a motivated love for others and a spirit of unity in this church. So talagang pagtibayin po natin ito at talagang ibahagi natin yung pagmamahal ni Kristo sa isa't isa. So we are not that we only love our family, our pastors or our close sisters and brothers, but we love most of all those unlovable sapagkat sila po yung talagang pina-priority ng Panginoon na maabot ng bawat isa sa atin. Amen po. So sabi nga po doon sa susunod nating discussion, first kanina sabi natin the mindset of one vision is by being like-minded. Ikalawa, the motivation of one vision, having the same love. Okay, so sabi po naman dito, the movement of one vision. So we have the mindset, the motivation, and now the movement of one vision. Being united in spirit and of one mind. Okay, so sabi po, this praise points to a shared spiritual heartbeat generated by the Holy Spirit. So talagang kumbaga masasabi natin spiritual heartbeat talaga ng banal na espiritu yung magpapatibay sa atin. Sabi dito, we are united under one head. The head of the church is none other than our Lord Jesus Christ. There is one Lord, one faith. There is one baptism. There is one God and Father of all. That is our source of unity and strength. So sabi nga talagang mararanasan natin yung mga mabibigat na sitwasyon. At times medyo babagsak pa tayo sa ilang area ng ating buhay, no? But sabi dito, God will never fail to bring His goal to perfect results. So ano man yung maranasan natin, ano mang pahintulutan ng Diyos na maranasan natin, ano mang pagsubok o problema, pero never naman po na talagang ipi-fail ng Lord na ibigay sa atin yung magandang resulta.
Never po na magpe-fail ang Panginoon doon. So because our source of unity and strength is none other than our Lord Jesus Christ. So sabi nga po in Acts chapter 4 verse 32, it describes the early church. And sabi doon, all the believers were one in heart and mind. So talagang meron silang iisang spirit lang, no? And isang kaisipan. And sabi nga po, whatever role we have, we are all servants and all members of one great family. Ano man yung role natin, pastor, leaders, workers, SOS, kung ano man po yung binigay ng ministry ng Panginoon sa atin, lahat po tayo isa lang kategorya. We are all servants. We are all members of one great family. We are all on an equal level in God's eyes. Iisa lang ho yung ating level sa Panginoon. Pantay-pantay po tayong lahat. Kung ano man po yung pinagkatiwala ng Lord sa atin, let's just be faithful of those um, resources na ibinigay ng Panginoon sa atin. So sabi nga po is talagang Ephesians 4 chapter 4 verse 3 and 4 pleads to keep the unity of the spirit through the band of peace. There is one body and one spirit. So ma-maintain po talaga natin yung unity in the spirit. Sabi nga po, unity comes through the life-giving power of the Holy Spirit. So hindi yung kaya mo hindi yung magaling ako, nakatapos ako. Hindi yung matagal na akong leader, ang dami ko ng seminar, no. But unity comes through the life-giving power of the Holy Spirit. So it will always be the Holy Spirit who will lead, who will guide us at siyang mangunguna sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise God. Sabi nga po ng sabi nga po, the Spirit makes us family. We could say na the Spirit is thicker than the blood. Amen. Di ba sabi po blood is thicker than water. Tayo po ang sasabihin natin, the Spirit of God is thicker than our blood. Amen. So to live in unity with one another, we must first be willing to live in unity with the Holy Spirit. So talagang kailangan ho natin palakasin yung ating pong spiritual health, no? Yung ating spiritual na kalagayan for the spirit na talagang hayaan po tayong lumago. So we will always be united with and live in unity with the Holy Spirit. Amen. So sabi po, but we all in some way develop our service in the family of God to build each other up, and in the process, we all grow and be more mature and able to follow more closely the calling of God upon our lives. So, tayo po in some way, sabi nga po dito is talagang nade-develop po ang ating paglilingkod. So, hindi tayo na-settle dun sa usher ka lang, nanatili ka na lang life group member, hindi tayo nasa-settle sa ganun. Amen po. So, ang church po is nagkakandak po na maraming seminar, nagkakandak po tayo ng iba't ibang activity. We are involving and engaging ourselves po sa napakarami po mga gawain ng Panginoon sa atin sa JIL. And all these are talagang factors po na ginagamit ng Lord para ma-build up po yung bawat isa sa atin, para mag-mature po yung ating mga spiritual na pamumuhay sa ating Panginoon. At ang sabi nga po, walking in step with the Spirit, Galatians 5 verse 25, empowers believers to resist fleshy rivalries and cultivate oneness. Amen. Praise God. Kaya sabi po, God's Spirit is not for class, for race, or gender. Ang spirit po ng Lord hindi para po sa mga babae lang, sa mga lalaki lang, hindi po. Hindi po para sa ilang mga lahi o sa mga class level ng pamumuhay, but the Spirit desires to break these walls. So dito tayo nagkakaroon ng kanya-kanyang mga pagkakakanya-kanya no.
Kasi pag sinabi, oh, dito tayo sa ano sa class A o dito tayo sa class B, parang tayo mismo, no, binibigyan natin ng limit ang Panginoon kung paano siyang makakakilos. But sabi dito, the Spirit desires to break these walls of pride and bring all the people together on equal ground. So unless po na talagang invite natin ang Holy Spirit sa ministry natin, we always welcome the Holy Spirit in all the activities that we are involved with. And doon po natin makikita merong talagang genuine unity in your group. Amen. So sabi po, we all we are all still individual with our own talents, different callings, and different places, but we all complement each other. Kung meron ka mang kakayahan, kung meron ka mang kagalingan, kung meron ka mang naabot na anumang accomplishment, o whatever, o simpleng tao ka lang, sabi po dito, we all complement each other. So, binuo tayo ng Panginoon as part of one united family. So, may magagawa si kamay, may magagawa si ulo, si mata, may magagawa ang mga paa. Saan man tayong bahagi dinala ng Panginoon, lahat tayo, we complement each other. And we can't all be evangelist. We can't all be pastor or teachers. Hindi tayo lahat tinawag bilang teacher, bilang pastor. So sabi nga is talagang uh, we all complement each other as part of one united family. Amen. So yun po yung ating movement of one vision, being united in spirit and one mind. And also, sabi po, unity in mind, love, and spirit flowers into a common mission. Ayan po. So, sabi nga po it is the Spirit who unifies us in the mission of the church. So kung ano man yung mission natin, ito lang ho yung nag-unite sa atin. The mission of the church, while functioning in our unique mission from God, even when our gifting and methods differ. Iba-iba ho yung paraan natin, iba po yung mga nakagawian nyo sa JIL Caloocan, kami rin po dito sa May Pao. Meron din po kaming sariling kaparaanan. Nung kailan nag-meeting po kami ni Pastor Jenna, sabi nga po niya, maganda yung idea ng JIL May Pao. Maganda din yung idea ng JIL Caloocan. Meron tayong mga kanya-kanyang giftings and methods po. Pero talagang sabi nga po, it is the Spirit who unifies us in the mission of the church. Yung atin pong mission vision, yung JIL, may kapakian mo nga yun, yung mission vision, andyan sa may slides. Ano mo muna. Nasa unahan yata. Okay, so yun nga, mamaya i-plus lang po. Sabi nga po ng Philippians chapter 1 verse 27, stand firm in one spirit, contending together with one mind for the faith of the gospel. So talagang sabi nga is a life worthy of the gospel is a life that strives for the gospel. Kung ang buhay po natin ay karapat-dapat sa salita ng Diyos, ang buhay po natin magi-strive for the gospel. Talagang hahanapin niya. Ililid at igagabayan siya ng salita ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga po, a mind full of Christ leads to a mouth full of Christ. Yung buhay na talagang punong-puno ng practices ng ating Panginoong Yesus, ito po yung magbibigay din sa atin ng buhay na talagang sagana at may pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Acts chapter 2 verse 46. Next may kayan. It shows believers continuing daily with one accord, and God adds to their number. So as JIL, alam natin yan, mga intercessors, tayo po yung talagang nangunguna sa daily
continuing daily with one accord. Tayo po yung talagang ginagamit ng Panginoon to energize the ministry, to energize JIL Church. Amen. So sabi nga po, it is the Spirit who unifies in corporate prayer. So kung bakit tayo nag-a-agree, kung bakit merong tema ang ating mga panalangin. Ngayon po nakafocus tayo sa for the coming anniversary ng ating JIL Worldwide. Talagang pinag-iisa ng Diyos ang ating isip, ang ating puso, ang ating layunin sa pananalangin. So because it is the Spirit of God who unifies a corporate prayer dito sa ating Don't Watch. It is always in one accord. We are together praying about the same thing for the mission of God and center all our prayers on one God-given theme. Okay, so alam natin yun, kaya every time maririnig natin ng mga panalangin, mga exhortation, it's always na talagang ngayon po ang tema ng lahat ng ating panalangin ay patungkol sa ating anniversary ng Jesus is Lord worldwide. Ay sabi po ng 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Paul summarized this desire. Sabi po dito, aim for full restoration. Be of one mind. Live in peace. So, ano daw po anong nais ni Pablo? At ang nais ng Panginoon higit sa lahat, mabuhay tayo na may kapayapaan. Sapagkat tayo po ay namumuhay na may iisang kaisipan. This is the movement of one vision, being unified in the spirit and of one mind. So, the privilege and purpose of our Christian calling is greater than any earthly calling or position. Agree po ba kayo doon? Ako po, pagka ako po yung nagsishare, palagi ko pong isinasabi sa congregation, kung meron man po akong pinakamataas na calling dito sa mundo bilang isang anak ng Diyos, ito po ay hindi dahil ako ay master teacher 2 ng aming eskwelahan. Na kumbaga, pangalawa na po ako sa principal ang aking pong kalagayan. Hindi po yung ako'y nakaikot ng Pilipinas dahil sa pagtitrain ng mga teachers. Hindi na dahil napakarami ko ng certificates, ng seminar, ng speakership, hindi yun ang mataas kong achievement or purpose or privilege. But the highest privilege and purpose that I have on earth is being a servant of God. Ito lang ho yung pinakamataas na masasabi kong pagkakatawag ng Diyos sa akin. Na ako po'y nakakatayo sa harapan ng maraming witness at talagang ibinabahagi ko ang napakaraming bagay at kabutihan na ginawa ng Panginoon sa lahat ng ups and down ng buhay ko. So ito po yung magandang maisi-share natin eh. Ano man tayo ngayon, sino man po tayo ngayon. And this movement of one vision, being united with the Spirit and one mind, nakikiisa tayo sa bawat lahat ng intercessors, nakikiisa tayo sa ating mga pastor, nakikiisa tayo kay Brother Eddie na sa kanyang pangunguna, sa pagbibigay niya ng mga vision, ng mga pangitain, sa pagbibigay niya, minsan sinasabi pa ni Brother Eddie, yung macro vision, na naalala ko yung sinabi ni Sister Dory noon na si Brother Eddie, natatakot ako pagka nagsasalita na sa mga leaders. Minsan, ang lumalabas na daw sa bibig ni Brother Eddie, talagang napakalaki nga pong pangitay, napakalaki pong vision. Dumating pa sa punto na talagang ang isa sa vision natin, meron pagkakataon na isa sa vision natin, idodwarf kung ano man yung malaking blessing na ginawa ng Lord sa JIL the past years. Idodwarf lang for this year. Amen? So as in talagang why God can offer us unlimited blessings. Amen? Pwedeng i-offer ng Lord sa atin. Ano man, higit pa sa hinihiling natin, higit pa sa kailangan natin, kayang
tuparin ng Diyos sa ating mga buhay. Only if we could take this privilege and purpose of our Christian calling in the Lord. Amen. Sabi nga, having the same mind begins with having the mind of Christ. Pag sinabi natin same mind, we have the mind of Christ, and ends with striving together for the gospel. If we have the same mind of Christ, we will all strive together for the gospel of Christ, for the cause of the gospel, for the cause of the mission, vision, and core values of JIL worldwide. So sabi nga is talagang dapat wala ng lugar sa atin yung mga kayabangan, yung sariling interes. Dapat to medyo wala na sa atin yun. So sabi nga po, uh, shared purpose is not vague optimism. It is concentrated effort to magnify Christ and advance His gospel. So this is the maturity to which Paul calls us. Ito yung maturity na gusto mangyari sa atin ni Pablo, na this is the love to which God calls us. So ito po yung pagmamahal, yung pagkakaisa, yung pananaw, layunin at pangitain na nais po ng Panginoon sa ating lahat. Ulitin po natin. Una, the mindset of one vision by being like-minded. Ikalawa, the motivation of one vision, having the same love. Katlo po, the movement of one vision, being united in spirit and of one mind. Amen and amen. Sige po, tayo po ay dumako para po sa isang panalangin. Hallelujah. Oh, we bless you, O God. Panginoon, maraming maraming salamat na sa pagkakataong ito, Panginoon, tunay na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at tunay na ipinakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya. Nagpapakumbaba at inaamin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang. Na marami po kaming naging pagsuway, marami po kaming mga nasabi, mga naisip na gawa. At times, wala pong pag-ibig, walang pananampalataya. Panginoon, sa oras na ito, as intercessors of JIL Caloocan, may paho ang kaunlaran. Lord, nagkakaisa kami, humihingi kami ng tawad, nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami as your intercessors sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat pinagkaloob mo sa amin ng biyaya ng kapatawaran at nilinis mo, Lord, ang aming lahat na kalikuan. Salamat sa kapahayagan na aming narinig sa umagang ito. Kaya naman, Panginoong Hesus, sa ngalan na sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus, itinataas po namin, Panginoon, ang kalagayan ng aming mga church, ng JIL Caloocan, ng may paho ng kaunlaran. Lord, hinihiling po namin ang tunay na pag-aalay ng aming puso, ng aming isip at gawa. Pagkaloob mo po sa amin ang iisang pagnanasa o iisang kaisipan. Lord, ang one vision upang makita, Lord, ang iyong layunin. Ipagkaloob mo sa amin, Lord, ang iisang pag-iisip, one mind, na at nang sa ganun kami mapatnubay, na may patnubay po ng aming Panginoong Jesucristo. At ganun din, Panginoon, ang iisang paglilingkod, one ministry, para sa iyong kaluwalhatian. Ama naming minamahal, patuloy naming itinataas ang iyong tanging dakilang pangalan lamang sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon po sa isang banal na layunin at pananaw ng Jesus is Lord Church, ay sabay-sabay naming tatahakin ang landas na nais mo po para sa aming ministeryo, para sa aming komunidad, sa aming bansang minamahal. Even more, Lord, sa aming mga personal na pamumuhay at aming mga pamilya. Alisin mo po sa amin ang aming mga sariling kapalaluan, ang anumang mga pagtatalo,
at pagbabahagi. Sa halip magkaroon kami ng kaisipan ng aming Panginoong Hesus na puspos ng kababaang loob at pagmamahal sa isa't isa. Panginoon, pag-isahin mo po ang aming mga kamay at lakas na maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na karangalan at paglilingkod sa aming kapwa ng tapat. And with one heart, with one mind, Lord, we declare Jesus is Lord over our church, our family, our country, the Philippines, and the whole world. Kaya naman, Panginoon, kami nagpapasalamat sapagkat sa aming kalagitnaan, Ikaw ang siyang nangungusap, Panginoon. Ikaw ang siyang nangunguna. Batid mo ang anumang nasa kaisipan, anumang nasa puso ng bawat intercessors, present, Panginoon, sa platform na ito. Kilala mo ang bawat isa, Lord. Kilala mo ang aming mga paglilingkod. Kaya naman, O Lord, abutin mo na iyong mapagpalang kamay at mapaghimalang kamay, Panginoon, ang bawat pangangailangan po ng mga intercessors sa umagang ito, Lord. We all desire to be one in mission, in vision, Lord. Kaya naman, ikaw ang siyang magbigay sa amin ng iba yung karunungan. Ikaw magbigay sa amin, Panginoon, ng leading, ng direction, at mangyari, Panginoon, hindi ang nais ng bawat isa sa amin. Lord, hindi ang nais ng iisang tao, but Lord, ang nais mo, ang layunin mo para sa aming mga buhay. Palakasin mo ang bawat intercessors sa umagang ito, Panginoon, at ibuhos mo, Panginoon, ang lahat ng pagpapala sa kanilang mga buhay. Cover tightly with your most and precious blood, lahat po ng blessings na tatanggapin namin, Panginoon, sa meeting na ito, sa Don't Watch na ito, Panginoon. At ikaw lamang ang aming ang bibigyan ng mataas na karangalan sa aming mga buhay. To you we give all the glory, we give all the praise, honor, and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody say amen and amen.